Amen. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Atin po muling aawitan at pagpupurihan ng ating Diyos sa gabi pong ito. Ikaw lamang po aming sasambahin sapagkat ang pag-ibig mo, Panginoon, ay mahalaga sa amin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Pagpupurit, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Hallelujah! Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo siya, mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pagpupuri at pagsamba, pagpupuri at pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ika'y aking sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ika'y aking sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Papurihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Yes, Lord. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba.
ikaw lamang, wala nang iba sa'yo. Tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Iyong pangalan sisigaw sa buong mundo, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Hallelujah, 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 Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Kat ikaw ay di nagbabago, Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Sa iyong pag-ibig na walang kapantay. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang iyong pangalan lamang, Panginoon, ang aming sasambitin, Panginoon. Wala nang iba. Salamat. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Buti mo. Oh, Jesus. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Panginoon, salamat po sa hapon na ito, sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, sa inyong dakilang biyaya, Panginoon, na patuloy po naming nararanasan. Salamat, O Diyos, sa walang hanggang pag-ibig na ipinaparanas niyo po sa amin sa bawat araw. Na sa kabila ng mga kahirapan, mga kabigatan, kapigatian, ay nalalaman namin na lagi kang nariyan, totoo sa inyong mga pangako na hindi mo kami niiwan at hindi mo kami pinababayaan, O Diyos. Salamat po, Ama, sa hapon na ito. Dalangin po, O Diyos, na sa pagninilay, pag-aaral po namin ng inyong mga salita ay patuloy na aming mga puso at isip ay matuto sa inyong mga salita, O Diyos. Salamat, Espiritong Banal, sa inyong pagsama. Salamat sa wisdom and knowledge, sa karunungan nagmumula sa inyo, Panginoon. At ganoon din, salamat po, Ama, sa bukas na puso sa bawat taong nakakapakinig, sa mga nasa church, ganoon din sa mga kapatid na nakikinig online, Panginoon.
Salamat sa bukas na puso, Panginoon, na maunawan at maintindihan ang mga salita mo na aming pag-uusapan. And, ganun, and truly indeed, Lord, na sa gabing ito, sa pamamagitan ng mga salita mo na aming mapapakinggan, ay ma-strengthen, mapapalakas po ang bawat isa. Salamat po, Ama. Wala pong ibang maparangalan, wala pong ibang mapapurihan, wala pong ibang madakila, kundi ang pangalan mo, Panginoon. Salamat, Panginoong Kristo, sa iyong lahat ng papuri, parangal at pagdakil at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. At patuloy nga na mapuno ang ating mga puso ng pagpupuri sa ating Diyos. No? Mapuno ang ating puso ng pagsamba sa hapon po na ito. And bago po tayo mag-umpisa, no, ay nais ko pong batiin ang bawat isang nakikinig sa oras na ito, no, most especially sa ating mga pastor, no, sa buhay po nila Pastor Noel at Pastor Michelle, at ganoon din sa mga kapatid po natin from CLC Parañaque, isang mapagpalang hapon na ba? Isang mapagpalang hapon or gabi po sa ating lahat. At ganoon din sa mga kasamang pastors po from TLGC, isang mapagpalang gabi po sa ating Bishop Willie, isang mapagpalang gabi po sa inyo. At kumusta po kayo? Kamusta po kayong lahat? Matagal-tagal pong muli na hindi po tayo nakita-kita. At salamat sa Panginoon, ano, dahil napakabuti po niya. At totoong hindi po siya nagbabago sa kanyang mga pangako, hindi po siya nagbabago sa kanyang mga salita, no? Sa kabila ng tao ay nagbabago, tayong tao ay minsan nagfe-fail, ang Diyos po kailanman ay hindi nag-fail. Amen po. So sa makailan ho, bago pa ako mag-umpisa, nais ko lang pong magpatotoo ng kabutihan ng Panginoon dahil last week ay ayun nga ho, no, yung pumano na po yung aming tatay. Pero salamat po sa Panginoon, sa kabila ho ng siya po ay umuwi na sa Panginoon, lubos pa rin po yung pasasalamat namin sa Diyos dahil nakita po namin na sa kanyang mga huling araw ay talagang yung kanyang puso at isip ay nakafocus, nakatuon po sa ating Panginoong Kristo, no? Wala siyang ibang bukang bibig kundi ang nagpapasalamat siya sa Panginoon. Talagang nagsasabi siya ng hallelujah. Yun ang lagi niyang bukang bibig hanggang sa kanyang huling hininga. Siya po ay nagpupuri sa Panginoon at punong-puno ng pasasalamat ng kanyang puso. And gusto ko rin pong i-take yung opportunity na ito na pasalamatan po yung mga ang bawat isa, no, mga kapatid po sa church na sumuporta, nagbigay ng kanilang suporta financially. At ganoon din, no, kila Pastor Michelle, Pastor Noel, Pastor Michelle sa panalangin nung huling gabi na si tatay ay nagpapaalam na po siya, ay nakausap niya pa po si Pastor Noel at siya pa po ay naipanalangin pa po nila Pastor. So grabing pasasalamat sa Panginoon, no. All the way kasama po namin kayo. Ganon din, sobrang na-appreciate po namin yung pagpunta po nila Bishop Willie, mga kasama po nating pastors. At ganon din po yung sila Brother Paul and Sister Lake na nag-represent po sa CLC. Maraming salamat po sa inyong lahat. At talagang ramdam na ramdam po namin ang pagyakap ng Panginoon sa pamamagitan po ng inyong mga buhay. Kaya gusto ko pong i-take tong opportunity na ito para po magpasalamat po sa Panginoon at sa inyo pong lahat ng mga nagmamahal po sa amin. So, muli magandang gabi at napakaganda po ng gabi, amen. Katatapos po ng ulan, nag-brown out pa nga po, pero salamat sa Panginoon dahil bumalik po yung power bago po mag-umpisa yung gawain. So yung atin pong pag-uusapan ngayong gabi ay yung pong ating team sa buong buwan po na ito.
which is about the power of renewed mind, no? Ang kapangyarihan ng isang renewed, isang bagong kaisipan. Amen po. So hindi po lingid sa kalaman ng bawat isa na nung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon Diyos at tagapagligtas, ay binago niya po yung ating mga puso. Tayo po ay nabago, tayo po ay na born again. Yung dating patay na espiritu po natin ay napuhay na maguli. Amen po. So na born again. Amen po, no? And after ho nun, at after ho tayo'y ma-born again, nabuhay na maguli, ay hindi naman ho doon natatapos. So kabilang po doon, no? Kasi hindi naman ho dahil tayo na born again na ay um, agad-agad yung mga pag-uugali, mga dating ginagawa ko natin, yung dating pagkatao po natin ay yung nawala na dahil meron pong dapat trabahuhin sa buhay po natin, which is our soul area, yung ating kaluluwa, no, na which contains our mind, will and emotion, no, na kailangang matrabaho. Amen po. At yan po yung ating pag-uusapan ho ngayon, no? Yung renewal or renewing of mind, o yung kapangyarihan ng na-renewed, o ng pagkakaroon ng isang bagong pag-iisip, no? Pag sinabi hong bago, ibig sabihin meron hong luma, tama? Pag may bago, ibig sabihin may pinalitan. May pinalitan na luma. Yung sabi ni Apostol Pablo, no, sa 2 Corinthians, that if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come, no? At kaya nga ang Diyos po ay talagang, naniniwala po ako na tayo kanyang binabago araw-araw, no? So araw-araw meron hong ginagawang pagbabago ang Panginoon sa ating mga puso, no? Amen, sa ating mga isip. At ito po sa pamamagitan ng pagninila at pag-aaral ng kanyang mga salita. Kaya mapalad ho tayo na patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon, patuloy na nagninilay, nakikinig ng kanyang mga salita. Dahil sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon, mas lalong tumitibay ang ating pananampalataya at mas nagkakaroon ho tayo ng mga bagong bagay, no, bagong isip, no. Yun ho, salita ng Diyos talagang nagpapabago sa isip ng tao. Amen po. So tayo po ay dumako na sa kanyang mga salita. Makibukas po kayo sa akin sa Proverbs chapter 23 verse 7 sa AMPC, no, version, na ang sabi niya ho dito, it says, as a man thinks in his heart, so is he. Sabi niya, if it says, as a man think in his heart, so is he, no? Gusto pong sabihin dito, I like to say this way, mga kapatid, that where the mind goes, the mind follows. The man follows. Sorry. Sabi niya, kung nasaan ang ating isip, no? Yun po yung ating kung ano po yung ating iniisip, kung ano po yung laman ng ating isip, yun po yung ating sinusundan. Amen. Kung anong iniisip mo, minsan nga sabi nga, kung anong iniisip po natin, yun tayo maging, no? Kung ano kang sa tingin mong iniisip mong ikaw, ay yun ka maging. Amen po, no? So hindi po lingid sa ating kaalaman na ang Diyos ay may mabubuti at magagandang plano po para po sa atin, no? God is wonderful life plan na sa bawat isa po sa atin. At alam niyo po, ang Diyos is concerned about us, no? Concerned po siya about us, about the man of the heart, which is our inner life. Very concerned po ang Panginoon doon sa inner life po natin, doon sa inner man po natin. He is very concerned po diyan, no? And kaya nga, kagaya ng sabi ng salita ng Diyos na binasa po natin kanina sa Proverbs,
that if a man, no, it says as a man think in his heart, sa kanyang puso, so is he. No, kung sino ka sa loob, yun ka maging sa labas, no? Kung sino ka, what you are inside, yun ang magre-reflect sa ating sa labas. Yun ang magre-reflect outside. Amen. So our inner life is what we think about, no? So think about what we're thinking about. So that's kung ano yung iniisip po natin, yun po yung minsan na isa sa pamuhay po natin, yun po minsan yung yun po yung nalalakaran po natin, yun po yung kinikilos po natin. Amen. Kagaya nga parang for example lang ano, kung ang isip mo ikaw ay gwapo, amen. Yung kilos mo talagang ikaw ay gwapong-gwapo. Amen. Kung ang isip mo ikaw ay amen, matikas, amen, kung ikaw ay macho, yung kilos mo talagang yung galaw ng mga matitikas at mga sabi nga nila sa Ilocano, mga malalaki. Amen po. So kung ang isip mo ikaw ah, ay healthy, malusog, masigla, amen, yun yung isinasa pamuhay mo, ikaw ay nagiging malusog, ikaw ay masigla, nag-exercise ka, ah, gumagawa ka ng mga bagay na nakakapagbigay um, ng kalusugan, no? Nakakapagpalusog sa katawan. Amen po. So, um, sabi ng ano no, so sabi ng 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5, no? Tinuturo sa atin ng Bible that um, sabi niya dito that we have weapons of warfare that are mighty before God for the overthrow and destruction of strongholds, and that we are to lead every thought and purpose away captive into the obedience of Christ. Ano pang ibig sabihin nun? A stronghold in our mind is ay may stronghold sa ating isip, no, nung na maski ho tayo yung kilala na, no, tumanggap na sa ating Panginoong Kristo bilang ating Panginoon Diyos at tagapagligtas, ay meron ho yung stronghold, no, na naitanim ang kaaway si Satanas, no, sa ating puso, sa ating isip na somehow ay nag-dominate po sa ating kaisipan, na nag-cause po na tayo na pinaniwalaan po natin yung kasinungalingan ho na yon na nailagay ng kaaway sa ating kaisipan, na siya po minsan yung naisa pamuhay po natin. Siya yung ating naging lifestyle, na parang ito naman ako, no? At dahil ito na ako, minsan hindi na ako yun na yung isinasa pamuhay natin, yun na yung ginagalawan ho natin, no? Na minsan ay nakatanim po sa ating mga kaisipan, na yun po yung nakamulatan po ng ating kaisipan, na maski ho nung tayo born again na maski po tayo nung tayo po ay naging Kristiyano na, ay parang nandoon pa rin, ano, nandoon pa rin, at talagang minsan nagiging nagiging struggle ho natin bilang mga mananampalataya, kagaya nga ng sabi ni Pablo, yung sabi niya, gusto kong bumait pero hindi ko magawa, yung mga bagay na gusto kong gawin na alam kong mabuti, hindi ko nagagawa, ang nagagawa ko ay yung mga bagay na alam kong na bagay na hindi maganda. Amen po. Bakit? Dahil nga mayroong problema, no? May problema po may problema po tayo when it comes to sa ating pag-iisip. I remember doon po sa isang video na napanood ko, na explanation po ni Bishop Willie about uh, about sa ating pagkatao, na tayo may tatlong bahagi. We have meron po tayong espiritu, meron po tayong kaluluwa, at meron po tayong katawan, na nung tayo po ay na-born again, mga kapatid, amen, ang na born again ay ang ating espiritu, ang nabuhay na maguli ay ang ating espiritu, na which is nung tayo nagkasala, amen, ito ay namatay. Ang espiritu natin was composed of our communion with God,
yung ating intuition, yung ating conscience na yun po ay namatay. Amen. Kaya nung ang tao ay nagkasala, but thank God, no? Dahil nung ang ating Panginoong Kristo ay dumating, tayo kanyang tinubos, tayo tumanggap at kumilala sa kanya, tayo po ay nabuhay ng maguli, yung ating espiritu ay muling nabuhay. Pero nung tayo po ay na born again, sabi ko nga kanina ay meron pa rin kung kailangan trabahuhin sa atin, which is ang ating, yun po ay walang iba kundi ang ating mga isip, ang ating kaisipan, no, na kailangang mabago. Amen. So doon po papasok yung tinatawag na renewing of mind. Amen. Magkaroon ho ng pagbabago ng isip, no? Kaya nga napakahalaga, no, sa ating mga mananampalataya na hindi lang manatili, no, na tayo po ay ah, na born again lang, bagkus napakahalaga na magkaroon din ho tayo ng pagbabago ng kaisipan, no? Kasi unless mabago po ang ating isip, magkaroon po tayo ng renewed mind, ay saka po natin doon po natin makikita, no? Kasi sa totoo lang mga kapatid, mahirap po talagang magbago, no? Mahirap mabago yung mga bagay na nakasanayan ho natin, mahirap pong mabago yung mga bagay na nakaugalian po natin na maski ho nung tayo ay na born again, ay nandun ho pa rin, ano? Kumbaga mahirap pong minsan dahil ngayon yung nakasanayan, yun yung naging lifestyle po natin, ay nahihirapan po tayong mapagtagumpayan at nahirapan po tayong nag-struggle po tayo. Amen. At napakalaking factor po nito yung tayo po ay magkaroon ng pagbabago, no, ng renewed mind. I-type nga ho natin, no, sa comment box, no, renewed mind, no, magkaroon po tayo ng pagbabago ng isip na sinasabi ng Romans chapter 12 verse 2. Amen. Ang sabi niya doon, that do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Gusto ko pong i-quote yung sinasabi niyo doon, no? But be transformed by the renewing of your mind. So paano daw ho tayo magkakaroon ng transformation sa buhay ng tao? Sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. So maliban magkaroon ho tayo ng pagbabago ng bagong isip, actually magkaroon ho tayo ng bagong kaisipan, doon ho tayo magkakaroon ng transformation. Amen po ba? Amen? Unless magkaroon tayo ng bagong isip, amen? Amen. Doon po tayo magkakaroon, matatransform, doon po tayo magbabago. Amen. Kaya pala, no, ang daming tao gustong magbago, pero hirap magbago. Minsan, pinapangako niya sa kanyang sarili, sinasabi niya, magbabago na ako, mag-effort sa kanyang sarili na magbabago, magkakaroon pa yan ng New Year's resolution, no, isusulat pa niya sa kanyang New Year's resolution na talagang hindi na ako magbabago na ako. Pero sabi, mahirap pong magbago sa labas kung sa loob ay hindi po tayo nabago. Amen. At magpapatuloy lang ho yan, magiging cycle lang ho yan na minsan nagiging cycle ho yan na tayo nagiging talunan. Kasi bakit? Kasi hindi po na-address yung talagang dapat, no, which is dapat na tayo magkaroon ng pagbabago ng ating mga isip. So if you want transformation, we need to have kailangan tayo magkaroon ng renewed mind. Amen. And paano tayo magkakaroon ng bagong isip, no? Napakalaking factor po diyan yung tayo po ay laging nakakapag-aral, nakakapagnilay ng salita ng Diyos. No, napakalaking factor po niyan yung tayo po ay
nakakapakinig, nakakapag-aral, amen. At yung sinasabi niya doon kanina, no, yung sa be transformed, yung sinabi niyang be transformed, mga kapatid, ay yung transformation ay hindi sa pamamagitan ng sariling lakas po natin, sariling karunungan, sariling galing, kasi mahirap pong magbago sa ating sarili. Ang tanging makakapagbago lamang po sa atin ay walang iba kundi ang Panginoon. Ang Diyos po lamang ang makakapagbago po sa atin. Amen? At paano ho natin ina-acknowledge na ang Diyos ay ang siyang makakapagbago po sa atin? Sa pamamagitan po ng pagdepende ho natin, sa pamamagitan po ng pagdepende po natin sa salita ng Panginoon. That's why it is important, no, sa atin bilang mga mananampalataya, sa ating mga Kristiyano, na tayo po ay nag-aaral, nagninilay ng salita ng Diyos. Amen po? So, kaya nga mahalaga na tayo dumadalo sa mga gawain. Amen? Napakahalaga na tayo po ay um, pumupunta sa church, no, every Sundays, nakikinig dito, Refuel Wednesday. Amen po? Kung may mga prayer meeting, mga Bible study po tayo, it is very important, no? Dahil sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos, mas napapagtibay po ang ating pananampalataya.
Hallelujah. Glory to God. Pasensya na po at nawalan po ng power, nag-brown out po. At nag-connect lang po ako sa data. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Salamat to Lord. Buti na lang ho, meron ho kaming solar power. Amen, may solar light. So, medyo may liwanag pa rin ho tayo. So, glory to God, no? Balik po tayo, no? Ating pinag-uusapan po kanina. Na napakahalaga, no? It is very important, no? Na sa atin bilang mga mananampalataya para magkaroon ho tayo ng renewed mind. It is important for each of us to be a student of the Bible, no? Na tayo po ay makapagnilay, makapag-aral ng kanyang mga salita. Dahil sa pamamagitan po nito ay sa pamamagitan po ng pagninilay po natin, pagkakaroon po natin ng karunungan sa salita ng Panginoon, doon po tayo nagkakaroon ng katagumpayan, no, na ma-overcome yung mga strongholds, na masira yung mga stronghold na yun sa ating mga kaisipan, na mga kasinungalingan na naitanim, na ilagay ng kaaway sa ating isip, no, na sa pamamagitan ng pagninilay at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Yung mga stronghold po na yon ay mabasag at masira. Amen po ba? Na mas lalo pong mas lalo pong napagtitibay, amen. Ng pagninilay at pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, na pagkakaroon po natin ng pagkakaroon ng salita ng Diyos sa ating mga puso at isip, mas napagtitibay po noon ang ating pananampalataya. Amen. Na yun po yung nagbabago po talaga, no, sa kaisipan po natin. Yung walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Amen. So ang Diyos, no, ay gusto niya na God wants us to have a life of peace with Him, peace with ourselves, no, maggusto ng Diyos na for us to have great relationship, real joy, and the ability to become everything He has created, no, created us to be. Gusto ng Diyos ma-enjoy po natin, no, yung mga benepisyo, mga bagay na kaloob niya po para po sa lahat ng mga nagtitiwala, lahat po ng mga umaasa po sa Kanya. Amen po. Yung mga benepisyo, no, ng tinapos na ginawa ng Panginoon Kristo ay nais po ng Diyos na ma-enjoy po natin ito. No? That's why it is very important, mga kapatid, no, napakalaking factor po na tayo po ay magkaroon ng pagbabago po ng ating mga kaisipan. So, as our mind is being renewed, amen, we will be able to recognize thoughts that don't agree with God's word, no? Kapag ang ating mga kaisipan ay nare-renew, nagkaroon ng mga bagong pagkaisipan, mga bagong kaalaman na nanggagaling sa salita ng Panginoon, amen. Doon po, no, mas
nare-recognize na natin, amen po, yung mga bagay na galing sa Diyos at mga bagay na hindi galing sa Diyos. Nare-recognize na natin na ito, hindi na ito tama, hindi na ito maganda, no, sa pamamagitan ng ah, pagkakaroon po natin, no, sa pamamagitan ng pagninilay ho natin, pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Panginoon, nagkakaroon po tayo ng pagbabago ng isip, at dahil po tayo nagkakaroon ng pagbabago ng isip, amen, ng bagong isip, amen, ngayon nare-recognize na natin, mali pala ito, na yung dating ginagawa natin, akala natin okay lang, amen, akala natin tama lang ito, amen, yung mga bagay na dating ginagawa natin, na nakasanayan natin ginagawa, naging lifestyle natin na okay lang, like let's say for example, ay yung mga salitang lumalabas sa bibig natin na hindi maganda na minsan, okay lang, amen, dito sa amin sa Isabela, no, nakasanayan na lang yung magsasalita ng hindi maganda, yung pagmumura na maski mga bata, amen, ay nagiging normal, no? Kasi yun yung naitanim, yun yung nailagay sa kaisipan, yung inilagay ng kaaway sa kanilang isip at sa ating mga isip. Amen? Yung pag-aakala natin na yung mga bagay na ito ay normal lang. Pero dahil natatamnan po tayo ng salita ng Diyos, pero dahil tayo po ay na dahil sa salita ng Diyos na naitatanim po sa atin, nagkakaroon tayo ng bagong kaisipan, amen, na i-differentiate na natin ngayon, amen, na nalalaman na natin ngayon kung alin dito yung bagay na mabuti, alin dito yung bagay na hindi mabuti, alin dito yung kalooban ng Diyos, alin dito yung hindi kalooban ng Panginoon, hindi nais ng Diyos. Amen po ba? Kaya ngayon, along the way, as we go on, amen, dahil sa bagong kaisipan na tinataglay po natin, amen po, yung mga bagay na dating ginagawa natin na nakasanayan natin ay minsan hindi natin namamalayan, uy, ganito na pala ako. Amen. Uy, yung dating hallelujah, yung dating hindi mo ma-overcome, hindi natin mapagtagumpayan ng mga dating stronghold po sa atin, hallelujah, ay nawala na, amen, kumbaga ay napagtagumpayan na ho natin. Bakit? Dahil doon ho sa power ho ng pagkakaroon ho natin ng bagong pag-iisip. Amen? Yung sa kapangyarihan ng pagkakaroon po natin ng renewed mind. Pag sinabi kasing renewed, mga kapatid, mare-replace, babaguhin. Amen? Yung mga dating nakasanayan natin, yung mga dating kaisipan na akala natin yun, ay mare-replace ng mapapalitan ng mga bagong kaisipan na nagmumula sa Diyos. Amen? Na nagmumula sa kanyang mga salita. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga, no, sa pamamagitan ng pagbabago ng isip, doon na natin makikita, may kita natin daming nagtatransform, nagtatransform yung buhay natin. Bakit? Dahil nagkaroon po tayo ng bagong kaisipan. That's why it is very important, kagaya ng sabi ng Ephesians chapter 4 verse 23, na be constantly renewed in the spirit of your mind, having a fresh mental and spiritual attitude, no? Constantly, bawat araw, no, magkaroon ho ng renewed in the spirit of our mind. Amen po? Kaya tamang-tama yung kanta, no? Binabago tayo araw-araw. Kasi araw-araw talaga ay merong nababago po sa atin. Amen? Kapag constantly ho nare-renewed, we are renewed in the spirit of our mind. So that's why very important every day, amen, we need to take time to study the word, no? May panahon po tayo sa pagninilay, may panahon po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, so we can purposely think according to what it says with the help of the Holy Spirit, no? Na talagang magagawa natin purposely na magawa
yung mga bagay na sinasabi ng kanyang mga salita sa tulong po ng Espiritu Santo. So, I encourage everyone, no, na bawat isa po sa atin ay maging constantly po natin na basahin, pagnilayan ng salita ng Panginoon. Amen. Maging part po ng buhay natin, no? Hindi lang every Sunday na nakikinig po tayo, hindi lang every Refuel Wednesday, kundi sa bawat araw ng buhay po natin, maging constantly po, maging consistent po tayo sa pag-aaral at pagninilay, no, ng salita ng Panginoon. Kasi ang salita ng Diyos talaga yung makakatulong po sa atin para matransform po ang ating mga kaisipan. Amen? Matransform po ang ating mga isip. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, no, ay yung mga dating kaisipan na pag-iisip natin na inilagay ng kaaway, na tinanim ng kaaway sa atin, ay mapapalitan. Amen? Na dati, akala natin, hindi tayo karapat-dapat sa paningin ng Panginoon, hindi tayo uh, worthy, no, sa kanyang kapatawaran, which is totoo naman, hindi ho tayo worthy. Pero nung tumanggap na tayo sa ating Panginoong Kristo, ginawa niya ho tayong karapat dapat na minsan ang kaaway ginagawa sa atin pag amen, pag wala tayong salita ng Diyos, amen, nililindang niya ho tayo, kaya nagiging dahilan minsan marami ang lumalayo, marami ang lumalayo sa pananampalataya, umaalis dahil nga sa kakulangan, amen, ng salita ng Diyos. Amen po. Minsan doon ho tayo nililinlang ng kaaway. Doon ho tayo nililinlang ni Satanas. That's why important, very important na pinanghawakan po natin ang salita ng Diyos at ang kanyang mga pangako. Amen? Na ngayon, sabi ng salita ng Panginoon, dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo, tayo ay ginawang matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Tinawag niya tayong kanyang mga anak. Amen po ba? Yan yung mga bagong kaisipan na nanggagaling sa salita ng Diyos na dapat na ilagay ho natin, itanim po sa ating mga isip. Amen po ba? Kasi nga gaya ng sinabi ho kanina doon sa unang verse na binasa ho natin, kung ano yung iniisip natin na tayo, yun tayo maging. Amen? Kung ang isip mo ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Ikaw ngayon ay naging karapat-dapat na sa harapan ng Diyos dahil sa harapan ng ating Diyos Ama dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo. Hindi naman dahil sa ginawa natin, dahil sa tinapos na ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil pinaniwalaan natin, amen, tinanggap natin, amen, tayo ngayon ay matuwid, malinis na sa harapan ng Diyos. At marami na, no, kahit na tumanggap na, nanampalataya na, no, minsan hirap paniwalaan, no, totoo ba? Matuwid na ako? Malinis na ba ako? Totoo, kapatid, paniwalaan mo yan. Ikaw ay malinis na, matuwid ka na sa harapan ng Diyos. Amen? Ang ibinilang kanya sa kanyang pamilya, tinawag niyang kanyang anak. Amen? Ikaw na ngayon ay kanyang beloved son. Amen? In Christ Jesus. Tayo ay kanyang minamahal na anak kay Kristo Jesus. That's why it is very important, mga kapatid, na tayo po ay laging puno, amen, napupuno ko ng kanyang mga salita. Now, it is important na pinagninilayan po natin ang salita ng Diyos because that will help us, amen, to be constantly renewed in the spirit of our mind, to be constantly have a renewed mind para magkaroon ng pagbabago sa ating mga isip. Amen. Wala pong ibang magbibigay ng bagong kaisipan po sa atin kundi na makakatulong po sa atin kundi ang salita ng Diyos sa tulong ng Espiritu Santo. Amen. So with the help of the Holy Spirit, we can have the mind of Christ. Amen. Kagaya ng sabi niya sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Amen. Know who we are in Christ and be free of the strongholds that will keep us from God's good and acceptable and perfect will for us. Amen po. No, sa pamamagitan po niyan, amen, sa pamamagitan po na
na ng ng mga salita niyang ito, ng mga salita niya na kanyang binabanggit, amen, na ating napagninilayan, na ating naaral, na ating napapakinggan, no, ay magkaroon po tayo ng pagbabago ng ating kaisipan, no. That's why very important, no, kaya napakahalaga po talaga ah, ng Bible study, amen. Minsan nakakaligtaan na ito, hindi na ito ginagawa, no, ng karamihan. Okay na lang yung makapakinig lang, pero napakahalaga mga kapatid, no, na nagkakaroon ho tayo ng Bible study as a group, and Bible study maging sa ating personal, no, sa ating sarili kapag tayo po ay mag-isa. Amen. It is very important, no, na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen po. So every day, no, wag mo nating kakaligtaan sa bawat araw, no, maglaan ho tayo ng oras at panahon na makapagnilay, makapagbasa, amen, ng salita ng Panginoon, no? Maglaan ho tayo ng oras, maglaan ho tayo ng panahon na umupo. Amen. Upuan po natin, umupo po tayo na pagnilayan ho natin ang kanyang mga salita. Amen. Pagnilayan ho natin yung wagas na pag-ibig ng Diyos sa atin. Makita ho natin, no? Pagnilayan ho natin yung mabuting plano ng Diyos sa atin ngayon at bukas. Amen. At pagnilayan ho natin yung, makita ho natin yung buhay na nais ng Diyos na iparanas po sa atin, no? Sa pamamagitan po iyan ng pag-aaral po natin ng kanyang mga salita. At siguro minsan nag-struggle po tayo, um, may mga pagkakataon na nag-struggle tayo minsan, no, sa pagbabasa, na minsan parang may mga nababasa ko tayong hindi natin maintindihan, hindi ho natin maunawaan, pero wag ho yun maging dahilan ng pagtigil ho natin, no, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Lagi ho tayo panalangin ho natin, no, na tulungan ho tayo ng Espiritu Santo, no, ng tulong ng Holy Spirit na maunawaan at maintindihan po natin ng bawat verses, bawat word na binabanggit po, no, sa mga verses na binabasa po natin. Amen. Kasi napakalaking factor po ng salita ng Diyos para ho tayo po ay magkaroon ng bagong kaisipan. Amen po ba? Amen? Magkaroon ng renewed mind. Kasi ito po talaga yung uh, trinatrabaho ng Diyos po sa atin araw-araw, yung magkaroon ho tayo ng uh, pagbabago, no, ng renewed mind. Magkaroon ho tayo ng bagong kaisipan. And kaya everyday panalangin din natin, no, maging prayer natin, Lord, baguhin mo ako araw-araw, baguhin mo ang aking isip araw-araw. Nasa tuwing nagninilay ako, nag-aaral ako, pinabasa ko ang inyong mga salita, nakakapinig ako ng mga salita mo. Ito'y tumimo sa aking puso, tumimo sa aking puso at isip, at yun ang aking malakaran. Amen? At marami hong patotoo na sa pamamagitan talaga ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng pagbabago sa kanilang mga buhay, nagkaroon ng transformation, amen, sa kanilang buhay. Alam niyo, isang napakalaking patotoo po ng pamilya namin ay sa buhay ng pamilya ho namin, kasi salita ho ng Diyos talaga ang ginamit ng Diyos para kami magkaroon ng bagong pag-iisip. Lalo dito sa probinsya, no, napakaraming mga paniniwala, napakaraming mga nailagay po sa amin dati na akala namin yun ang tama. Dati akala ko nga pag gumawa ka lang ng mabuti, amen, pupunta ka na sa langit. Yun lagi sinasabi ng lola ko sa akin. Pumunta ka pag naging mabait ka lang, pupunta ka sa langit. Pero hindi pala. Amen. Dahil anong sabi ng salita ng Panginoon na 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 walang kahit sino man, no, sa paggawa ng mabuti ay makakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Amen po? Na ang sabi ng salita ng Diyos na talagang papunta ho tayo sa kaparusahan at wala ho tayong pwedeng magawa na mabuti para ho tayo ay maligtas. Amen? But the good news is, dumating ang Panginoon Kristo, ang sabi ng salita niya, dumating siya upang tayo ay tubusin sa lahat ng ating mga pagkakasala.
Kapag ikaw ay naniwala at nagtiwala, pinanampalatayan mo ang Panginoong Hesus, yung kanyang tinapos na ginawa sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay maliligtas. Tatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Sabi ng John 10:10, ang mga ang naparito ang Panginoong Hesus upang tayo biglan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Imagine mo yan, no? Yung mga katotohanan na yan na siyang nagbigay sa akin ng bagong kaisipan, sa amin ng bagong kaisipan. Amen. Yung tatay ko, no, bago siya kunin ng Panginoon, alam niyo ba na naging ano ko, na-encourage po ako diyan lagi kasi every day wala hong mintis na siya po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Umaga sa umaga at sa hapon, hindi ho niya nakakaligtaan magbasa. Kaya kung minsan pag nakikita ko na siyang uh, umuupo, sinasabayan ko na siya, uupo na rin ako at magbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Siya, natapos niya yung Bible ng 4 na beses, 4 times na nabasa niya. Amen? Sa pagsabay ko po sa kanya, natapos ko rin ho ng 2 beses. Amen? Yung Bible. Hindi naman ho yun, hindi ko sinasabi na tapusin ho natin yung nabasahin ng Bible. Pero what I mean is that kapag pinagninilayan ho natin ang salita ng Panginoon araw at gabi, amen, ng everyday, yan ho yung tutulong ho sa atin para magkaroon ng transform ng bagong buhay. Nakita ko po yan sa buhay ni tatay, na dati dami niya ring struggle, no? Ako din personally nung dami ring struggle, daming pero salamat sa Panginoon dahil sa pamamagitan ng kanyang salita, yun, no? Hallelujah, talagang yung mga bagay na dating struggle ay nabago. Amen? Hindi mo mamamalayan, hindi natin mamamalayan yan sa tuwing nagninilay tayo, nagbabasa tayo, sinasapamuhay natin yung mga binaba. Kasi automatic, I believe, I strongly believe, kagaya ng sabi niya kanina, kung ano yung tinatanim mo natin sa isip natin, yun tayo maging. Kung ang tinatanim po natin dyan ay salita ng Diyos, anong ka maging? Yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ka maging. Amen po? Amen? Kung ang lagi nating nilalagay sa isip natin ay hallelujah, mga bagay na minsan kasi sobra tayo sa cellphone, sa Facebook, kung puro balitang hindi maganda, yun yung natin, laging nasa isip natin. Kadalasan pa naman sa mga napapanood puro negatibo. Amen? Yun ka maging. Amen po? Kung anong naitatanim sa ating puso't isip, yun tayo maging. Kaya mahalaga, no? Mahalaga po na tayo po ay nagninilay ng kanyang mga salita. Yun po yung itinatanim sa ating mga puso't isip, yun tayo maging. Amen? Yung mga sinasabi ng salita niya, yun ka maging kapag yun po yung ating pinagninilayan araw-araw. Maniwala ho kayo mga kapatid na kapag ito'y naging buhay po natin, salita ng Diyos ang naging buhay po natin, talagang mababago po ang ating mga kaisipan. No, yung mga dating lumang iniisip po, mga kaisipan po natin na hindi naman naka-align sa salita ng Diyos. Amen. Makikita mo ngayon, oo nga, no? Habang pinagninilayan ho natin ang salita ng Diyos. Ay, oo nga, no? Oo nga, no? Mapapasasabi ka ng taga, oo nga, no? Hindi pala yun, hindi pala yun tama, hindi pala yun okay, hindi pala yun maganda. Amen po. So, again, to have a transformed mind, we need to have a renewed, for us to have a transformed life, we need to have a renewed mind, bagong isip. Amen? Parang sa politika lang. Gusto mo ng bagong Pilipinas? Amen? Gusto mo ng gusto mo ng bagong pagbabago sa Pilipinas? Amen? Ang iluklok mo yung bago. Amen po? Amen po ba? Glory to God. Amen. So, salamat sa Panginoon. Gusto natin ng bagong pag-iisip. Punuin natin ng salita ng Diyos ang ating mga kaisipan. Kasi ang salita ng Diyos laging bago po yan. Amen. Kaya ka makakaawit araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Amen. Bago ka araw-araw. Sasasabi mo talaga lagi, everyday bago. Kaya may excite ka sa buhay eh. Amen. May excite kang gumising everyday kasi everyday may bago.
Amen po? Bakit? Kasi meron kang everyday na bagong kaisipan din. Binabago din ng Diyos ang ating, binibigyan din tayo ng Diyos araw-araw ng bagong kaisipan sa pamamagitan ng pagninila at pag-aaral ng kanyang mga salita. Hallelujah. Glory to Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Salamat po Ama, salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat sa mga salita mo naming napagnilayan o Diyos. Dalangin ko nga po o Diyos na as we learn from your word, as we study your words, Father God, ay patuloy na ito yung magbago sa aming mga kaisipan, Panginoon, magbago sa aming isip at magbago ng aming lifestyle, Panginoon, ng aming pamumuhay, O Diyos. Yun yung mag-transform, Panginoon, magkaroon ng transformation sa aming mga buhay. We strongly believe, Lord, na as we study sa tuwing inaaral ho namin, pinagninilayan mga salita mo, nakikinig kami ng mga salita mo, Panginoon, nagkakaroon ng pagbabago sa aming mga isip at nagkakaroon ng transformation ang aming mga buhay. Transformation, ibig sabihin, Lord, yung dating buhay yung dating lumang buhay namin, wala na, O Diyos. Napalitan na ito ng bago, Panginoon. Lord, malakaran ho namin yung bagong buhay na ibinigay niyo po sa amin sa tulong uh, ng yung banal na Espiritu, sa tulong mo, banal na Espiritu Santo. Salamat, Panginoong Kristo. Salamat sa tinapos na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat dahil tumanggap kami ng bagong buhay sa inyo. At salamat, O Diyos, sa mga salita mo, dahil sa mga salita mo, hindi lang kami tumanggap ng bagong buhay, tumanggap din kami, nagkakaroon din kami ng bagong kaisipan, Panginoon. Mga kaisipan ng kagaya ng inyong pag-iisip, Panginoon sa Kristo. We have, just like the mind of Christ, O Lord. Lord, maraming salamat, Lord. Ito yung hangarin ng aming mga puso, magkaroon kami ng isip na kagaya na magkaroon kami ng pag-iisip ng kagaya ng pag-iisip mo, Panginoon sa Kristo, na ma-align ang aming mga puso sa pamamagitan ng pagninilay at pag-aaral namin ng iyong mga salita. Salamat, O Diyos. Salamat sa gabing ito. At Lord, dalangin ko rin po, O Diyos, na mag-umapoy sa puso ng bawat isa, magkaroon ng pagnanais sa puso ng bawat isa, Panginoon, sa oras na ito na magkaroon ng desire, pagnanais na malaman ang inyong mga salita, malaman ang kalooban mo, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita. Nang sa gayon, hindi kami malinlang, Panginoon, ng kaaway, Panginoon. Bagkus, Lord, maging protection din namin ang mga salita. Protection din namin ang mga salita mo. Sandata namin against, Panginoon, sa mga kasinungalingan na inilalagay sa amin ng kaaway sa aming kaisipan. Lord, maraming salamat sa gabing ito. And I also pray, Father God, sino man yung may mga karamdaman sa oras na ito, they may experience healing, Father God, sa biyaya mo, Diyos, ay tumanggap po sila ng kagalingan, Panginoon. Salamat sa provision mo, sa biyaya at pagpapala na patuloy na ipinaparanas niyo po sa amin, Panginoon. Ganon din sa protections, pag-iingat po sa Panginoon sa bawat isa. Salamat o Diyos sa mga nagbabiyahe, sa mga papunta, Panginoon, sa ibang lugar, sa mga nasa kanilang mga sasakyan, sa mga oras na ito, dalangin ko o Diyos na ikaw ang siyang mag-ingat, Panginoon, sa kanilang pagmamaneho hanggang sa sila yung makarating or makauwi, Panginoon, sa kanilang mga tahanan. Salamat din po, Ama, sa patuloy na kalakasan ng buhay ng aking mga kapatid, Panginoon. Sino man ang mga nangihina dito ay mapalakas, Panginoon, sa pamamagitan din, Panginoon, ng mga salita mong kanilang napapakinggan. Ma-strengthen, ma-encourage, ma-refuel, Panginoon, ang kanilang mga nangihinang puso, O Diyos. Salamat, Panginoon. And ganun din, maraming salamat, O Diyos, sa comfort, Panginoon, sa mga pamilya na nawala ng kanilang mga mahal sa buhay, sa mga oras na ito, I pray, Father God, that may your comfort, Father, ang sumama sa kanilang yakap noong maranasan po nila, Panginoon. Maging opportunity yung mga pagkakataon ng kanilang pagdadalamhati na ikay kanilang hanapin, siya sa atin ang yung mga salita, sa atin kahanapin ka, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Salamat sa gabing ito. Ganun din, salamat sa buhay ng inyong mga lingkod, sa buhay ni Pastor Noel, Pastor Michelle,
sa buhay nila Bishop Willie at sa lahat ng mga pastors. Father God, I pray, Lord, na patuloy na ikaw ang sumama, mag-ingat, yung provision mo laging sumama sa buhay ng iyong mga lingkod, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat sa gabing ito. Sa iyo ang lahat ng papuri, parangal, pagdakil at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po at isang mapagpalang gabi na naman po sa inyong lahat. See you again next Wednesday and happy Refuel Wednesday. Goodbye po.